Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Magandang umaga po sa lahat po ng taga-subaybay at nakikinig ng salita ng buhay. Magandang umaga po sa inyo lahat. At syempre po sa lahat po ng mga kapastoran, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Red, dyan po sa Marinas Bible Baptist Church, Pastor Junior, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. At po sa lahat po ng kapatiran po ng Paliparan Bible Baptist Mission na nakikinig at sumusubaybay po sa kanang buhay. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. So ngayong umaga po ay samahan niyo po ako sa loob po ng mga minuto po sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pagbabahagi po ng salita ng Panginoon. So bago po natin pagpatuloy ang ating pong pag-aaral, pagbabahagi ng salita ng Diyos sa umagang ito, tayo po na ay sumandali na manalangin sa Panginoon. Let's pray. Dakila namin Diyos, mapagpala. Maraming pong salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat Panginoon sa mga oras na ito. Ay pinagkala niyo po sa amin. Ang ganahin po namin Panginoon na kilusin niyo po Panginoon ng inyong banal na Espiritu ang mga puso at maging Panginoon sa mga nakikinig po Panginoon Diyos na hindi pa po ligtas, hindi pa po mananampalataya Panginoon. Ay kausapin niyo po, buksan niyo po ang kanilang puso Panginoon na sila po makaunawa po ng salita po niyo Panginoon patungkol po sa kaligtasan. Gabayan niyo po Panginoon Diyos at bigyan niyo po ng wisdom para may bahagi po ito ng maayos Panginoon at naman pong kasalanan na niyo po nakikita sa aking puso, minisin niyo po Panginoon Diyos at tulungan niyo po ako sa umaga ito. Salamat po Panginoon Diyos sa pangalan ng Panginoon Diyos. Amen. Okay, muli magandang umaga po sa ating lahat na po sa mga nakikinig. So ngayon po mga kapatid ay mga kaibigan ay pag-aralan po natin mga kapatid, I am not ashamed of the gospel of Christ. So hindi ko ikahihiya ang ebanghelyo ng Diyos. Okay, sabi ng text po natin sa Romans 1:16. Sabi ng Bible dito sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So mga kapatid, sabi ng Apostle Paul, di ko ikinahiya ang ebanghelyo ng Diyos sapagkat ito ang kapangyarihan. Ano po? Kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Hindi niya ikinahiya, hindi ko ikinahiya ang ebanghelyo ng Panginoon dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat mananampalataya, ng bawat maniniwala, una sa mga Hudyo, pangalawa sa mga Hintil, mga kapatid. So, as a Christians, or Christian believers, bilang mga mananampalataya, why we are not ashamed of the gospel? Bakit hindi natin kailangan ikahiya ang ebanghelyo? Ano po, sa panahon natin ngayon, marami ng mga tao, marami mga kabataan, marami mga Kristiyano ang ikinahihiya ang ebanghelyo ng Diyos. Ano po? Marami mga Kristiyano ngayon ang nahihiya na mangaral ng salita ng Panginoon. Maraming mga Kristiyano ngayon ang nahihiya na ituro ang kaligtasan, mga kapatid. Pero tayo po ay nire-remind ng salita ng Diyos, nire-remind tayo mga kapatid na huwag nating ikahiya ang ebanghelyo ng Panginoon. Ano po? Nasaan man tayo ng dako, nasaan man tayo naroon, ano po, ay dapat hindi po natin ikinakahiya ang ebanghelyo ng Panginoon. Hindi tayo natatakot na mangaral ng kaligtasan, mga kapatid. Dahil una po kung bakit hindi dapat natin ikahiya ang ebanghelyo ng Panginoon. Ano po? Tatlong bagay po mga kapatid. Bakit hindi natin kailangan ikahiya ang ebanghelyo ng Panginoon? Una, siya po yung pinanggalingan ng kaligtasan. The source of the gospel, walang iba kundi ang Diyos, mga kapatid. Si Jesus ang siyang namatay sa krus, inilibing, at muling nabuhay pagkalipas ng 3 araw. So,
Si Jesus ang namatay. The source of the gospel is walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Panginoon sa Kristo. Inako niya ang ating mga kasalanan. Si Jesus na isang banal. Si Jesus na walang kasalanan. Si Jesus na isang matuwid. Siya ay hindi karapat dapat mamatay. Hindi niya deserve ang mamatay sa krus. Pero ang Panginoon ang siyang namatay sa krus. At inako ng Diyos ang ating pong mga kasalanan. Ang kaparusahan na para po sa atin ay inako po ng Diyos. So, mga kapatid, the gospel is the good news about the Lord Jesus Christ. So, yun po mga kapatid ang makikita po natin na kung saan po ang mabuting balita mga kapatid. Ito po yung mabuting ginawa ng Diyos. Ano po? The gospel is the good news about the Lord Jesus Christ. Ang ebanghelyo po mga kapatid ay siya po yung mabuting balita na ginawa ng Diyos. Ano po? Siya po mga kapatid, ang Diyos ay nag-offer ng kaligtasan. Nag-o-offer siya ng kaligtasan. Nang sino mang mananampalataya sa Kanya, sabi niya, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth." Kung sino man sa mga mananampalataya, sa mga maniniwala sa Kanya, una sa mga Hudyo, pangalawa sa mga Hintil, mga kapatid, mga kaibigan. So, tayo po mga kapatid ay binigyan ng tagubilin ng Panginoon. Ano po? Tayo po mga kapatid ay iniwanan ng Great Commission ng Diyos, na kung saan ay sabi ng Biblia, "Go ye into all the world and preach the gospel." Ano po? Sabi ng Matthew 28:19. Tingnan po natin ang sinasabi ng Biblia. "Go ye into all nations." Sabi po ng Matthew 28:19. Yan po ay Great Commission ng Panginoon, kung saan ay iniwan ng Diyos sa atin. Kung saan tayo po mga mananampalataya ay binigyan ng tagubilin ng Panginoon na dapat nating ginagawa. Ano po? Sabi ng 28:19, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever," sabi niya, "whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world." So mga kapatid, the Great Commission ay iniwan ng Diyos sa atin. Ang dakilang tagubilin, mga kapatid, na humayo tayo at mangaral natin ang Ebanghelyo. Yan po ay iniwan ng Diyos. Yan po ay isang mensahe. Yan po ay tagubilin na iniwan ng Diyos sa atin bilang isang mananampalataya. So that's why hindi natin kailangan ikahiya ang Ebanghelyo ng Panginoon, dahil ang Diyos mismo ang pinanggalingan ng Ebanghelyo na mayroon po tayo ngayon. Ang Diyos mismo ang pinanggalingan ng kaligtasan po na meron tayo ngayon, mga kapatid. So, yan po tungkulin natin. Huwag po natin ikahiya na ibahagi. Huwag po natin ikahiya ipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon. Bakit? Pangalawa, because the power of the gospel. Sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. The power of the gospel is to save mankind, mga kapatid. Mga kaibigan, ang kapangyarihan po ng Ebanghelyo ay kayang magligtas ng sangkatauhan.
Sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." So kung mananampalataya ka sa Diyos, kung ikaw hindi paligtas, nakikinig ka sa umagang ito. Kung hindi mo patiyak ang buhay na walang hanggan, wala kang ibang dapat gawin kundi ang manampalataya sa Panginoon. Wala kang dapat gawin kundi papasukin mo si Jesus sa iyong puso bilang sarili mong tagapagligtas. Dahil ang sabi ng Biblia, ang tao lahat ay makasalanan. Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Mga kapatid, mga kaibigan, ano man pong katatayuan mo sa buhay, ikaw man po ay mayaman, ikaw man po ang pinakamataas ang pinag-aralan sa mundong ito, ikaw man po ay mayroong magarang bahay, ikaw man po ay ikaw man po ay maging mapagbigay o ikaw man po ay mapagbigay sa mundong ito. Ikaw at ako, mga kapatid, mga kaibigan, sabi ng Biblia, ay makasalanan sa harapan ng Diyos. At wala tayong may pagmamalaki, wala tayong may tatanggi. Lahat tayong makasalanan sa harapan ng Diyos. So ang nais ng Diyos sa tao maligtas. Ang layunin ng Diyos sa tao maligtas. Napakaganda po ng plano ng Diyos sa tao. Kaya lang po, nagkaroon ng separation, nagkaroon po ng pagkahiwalay ang tao sa Diyos dahil po sa kasalanan. Para sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ang kamatayan po tinutukoy sa Biblia, ang kamatayang spiritual, na kung saan, mga kaibigan, ay meron pong kapahamakan ang ating kaluluwa. Ang kaluluwa ng taong hindi nanampalataya sa Diyos. Ang kaluluwa ng taong nire-reject ang Panginoon ay parurusahan sa dagat-dagatang apoy. Sabi sa Revelation 21:8, "But the fearful and unbelieving and abominable and murderers, warmongers, sorcerers, idolaters, and all liars shall have," merong bahagi, mga kaibigan, sa lawa ng apoy. Doon itatapon sa dagat-dagatang apoy. Pero sabi ng Biblia, ang sino mang hindi masumpungan ng pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Pero mga kapatid, mga kaibigan, meron pong kapangyarihan ng Ebanghelyo, na kung saan ang Ebanghelyo po ay kayang magligtas ng sangkatauhan kung ang tao po ay mananampalataya sa Kanya bilang Kanyang Panginoon at sarili niyang tagapagligtas. Dahil ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Romans 6:23, "But the gift of God is eternal life through Jesus Christ is our Lord." Ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ngayon, magpapasko. Walang ibang mas magandang regalo kundi ang regalo ng Diyos. Ang regalo ng Diyos na hindi nabubulok, ang regalo ng Diyos na hindi nasisira ay buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, kaibigan, nasaan ka man, huwag mong ikahiya ang Ebanghelyo ng Panginoon. Share the good news. At kung ikaw hindi pa mananampalataya, tanggapin mo ang Ebanghelyo ng Diyos. Manampalataya ka sa Kanya bilang iyong sariling tagapagligtas. Yan po yung kapangyarihan ng Ebanghelyo. Number 3, mga kapatid, mga kaibigan, bakit hindi dapat natin ikahiya ang Ebanghelyo ng Panginoon? Una, dahil ang Diyos ang source ng gospel. Sa Diyos nang galing ang kaligtasan. Pangalawa, merong kapangyarihan ng kaligtasan. Pangatlo po, ang gospel ay magdadala sa atin doon sa
The power of the gospel can change, or the power of the gospel is to change destination from hell to heaven. Ang kapangyarihan po ng Diyos ang siyang magbabago ng ating destinasyon. Tayo po mga tao, mayroon pong kaparusahan sa impyerno. Ang tao po ay tatapon sa lawa ng apoy. Ang tao po ay parurusahan sa impyerno, mga kapatid, mga kaibigan. At nakakalungkot, kung tayo po mga Kristiyano, ay hindi natin may pangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon. At nakakatakot sa mga taong hindi naniniwala sa Ebanghelyo ng Diyos. Dahil ang kanilang kaparusahan ay dagat-dagatang apoy sa impyerno. And death and hell will cast into the lake of fire. This is the second death. Yan po mga kapatid ang pupuntahan ng tao. Ang lawa ng apoy. Kaya sa mga mananampalataya, sa mga sinasabing sila ay anak ng Diyos, pero nahihiya silang mangaral ng salita ng Diyos. Sa mga nagsasabing sila ay mga Kristiyano, sa mga nagsasabi na sila po ay mga anak ng Diyos, pero itinatago nila ang Ebanghelyo, abay, gising-gising tayo mga kapatid. Tayo po ay nasa huling panahon. Malapit na pong bumalik ang Panginoon. Dapat ang mga Kristiyano ay mayroong kasigasigan na ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng tao. Huwag tayong matakot na mangaral ng salita ng Panginoon. Huwag tayong matakot na mangaral ng salita ng kaligtasan ng Panginoon na kung saan ibinigay ng Diyos sa atin. Yan po ang layunin ng Diyos kung bakit ang tao po ay naligtas. Kundi ang mangaral ng kaligtasan. Masyado na tayong busy sa kung saan lang. Masyado na tayong busy sa mga walang dahilan ng bagay. Pero sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon, ay nalilimutan na po natin mga kapatid, mga kaibigan. Dapat ang Kristiyano ay merong power o merong kasigasigan, merong apoy, merong passion na ipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon. Sabi ni Apostle Paul, my heart desire and pray to God for Israel that might be saved. Yun po yung passion ni Paul na kung saan maligtas ang mga Israel o Diyos. Sana ganun din sa atin mga kapatid, meron din tayong passion na may pangaral natin ng kaligtasan sa lahat ng tao, sa lahat ng tao. Dahil ang gospel, ang pinanggalingan ng gospel ay ang Panginoon. Ang kapangyarihan ng gospel ay kayang magligtas ng isang katauhan. Ang kapangyarihan ng gospel ay kayang magdala sa atin doon sa kaharian ng Diyos. Ang sabi ng John 14:6, Jesus ang daan ng katotohanan at ang buhay. So kung ikaw mananampalataya ka sa Diyos, kung ikaw ay magtitiwala, mananampalataya ka ng buong puso mo sa Panginoon, bibigyan ka ng Diyos ng buhay walang hanggan. At kung ikaw po ay Kristiyano na, kung ikaw po ay nakikinig ngayon, Kristiyano, sinasabi mo anak ka ng Diyos. Huwag magkaya ang Ebanghelyo ng Panginoon. Lumabas tayo at mangaral ng salita ng Diyos. Muli, magandang umaga sa ating mga Diyos. Ilang Diyos, salamat po sa encouragement, salamat po sa reminders. Paalala po ninyo pong salita. Gabayan niyo po kami, Panginoon Diyos. Kami po, Panginoon, bilang isang mananampalataya
ay naituro po namin ang Ebanghelyo sa lahat ng tao, upang sa ganun man ang mga tao kung hindi pa nakakilala sa inyo makasampo ng kaligtasan. Salamat po muli sa pangalan ng Panginoon Jesus. Magandang